Let's open the Bible, Exodus chapter 25. Buksan po natin yung Biblia natin, Exodo, Kapitulo 25. Exodus chapter 25, Exodo po, Kapitulo 25, verse 31. versikulo 31 po. Exodus chapter 25, verse 31. Let's read it together. 3, 2, 1. Gagawa ka ng isang ilawan na lantay na ginto. Ang paa at tangkay ng ilawan ay yari sa pinitpit na ginto. Ang mga sanga, ang mga kopa niyon, at ang mga bulaklak niyon ay isang piraso. Look at the screen. Tingnan niyo po yung screen. Today, we're going to study the lampstand and the table of the showbread and the altar of the incense. Ngayon po, pag-aaralan po natin yung ilawan, yung hapag, at yung dambana ng insenso. And this is the tabernacle. At ito po yung tabernakulo. Tabernacle is the shadow of Jesus Christ and the shadow of the Christian. Yung tabernakulo po, ito po yung anino ni Heso Kristo at yung anino ng mga Kristiyano. There is the only one gate. Meron lamang pong isang pintuan. It's almost 15 meter. Yung sukat po nito ay 15 metro. Have you seen the 15 meter wide gate? Nakita na po ba kayo ng isang pintuan na may 15 meter na haba, When you na luwang? open the door, 15 meter. Kapag binuksan mo yung pinto, 15 meter po. It's so wide. Napaka-luwang po. It means God opened the way for all sinners. Ibig sabihin po nito, yung Diyos po, binuksan niya po yung daan para po sa lahat ng makasalanan. God is calling all the sinners. Yung Diyos po, tinatawag niya po yung lahat ng makasalanan. Everyone come to me, then you will have the true peace and the rest. Lumapit kayo sa akin at kayo magkakaroon ng tunay na kapayapaan at kapahingahan. But in the tabernacle, there is the only one gate. Pero sa tabernakulo po, meron lamang pong isang pintuan. It means only through Jesus Christ we can get salvation. Ibig sabihin po nito, sa pamamagitan lamang po ni Heso Kristo, magkakaroon tayo ng kaligtasan. That's why Jesus said, I'm the way and the truth and the life. Kaya nga sabi po ng Panginoong Hesus, ako ang daan, ang pintuan at ang buhay. And after that, the first thing is the altar of the burnt offering. Yung una pong pag-aaralan natin ay yung dambana ng insenso. That indicates the sacrifice of Jesus. Yung altar po ng handog na sinusunog, yung ibig sabihin po nito ay yung sakripisyo ni Heso Kristo. The priest burned all the flesh in the altar of the burnt offering. Yung mga pari po, sinusunog po niya lahat ng laman dun po sa pangalay na sinusunog. Like this, Jesus sacrificed all His body to save us. Ganun din po, si Heso Kristo, sinakripisyo niya po yung lahat ng katawan niya para po sa atin. When we realize that meaning, we have to live holy. Kapag po naunawaan natin yung kahulugan nun, dapat pumamuhay tayo ng may kabanalan. That is the laver. Yung po yung lavern, o yung Next instrument, yung kabila pong, yung instrumento po sa loob ng tabernakulo ay yung laver. laver. In the laver, the priest washed their body. Doon po sa laver na yon, yung mga pari po, doon po nila nililinis yung kanilang katawan. So we go to heaven not by keeping living holy. Tayo po, mapupunta tayo sa langit, hindi po dahil namuhay tayo ng banal. But we try to live holy because God made us already holy. Pero sinusubukan natin na mamuhay ng may kabanalan dahil yung Diyos, ginawa niya tayong banal. We try to stop our sin because Jesus already forgave all our sins. Sinusubukan nating itigil yung ating kasalanan dahil si Jesus po, pinatawad niya na lahat nating kasalanan. Then, when we enter the holy place, there are 3 instruments. At kapag pumasok po tayo sa dakong banal, meron po ulit na 3 kagamitan. In order to enter the most holy place, we have to pass these 3 instruments. Bago po tayo makapasok sa dakong kabanal-banalan, kailangan po natin madaanan yung 3 kagamitan na ito. Next slide. So in the holy place, there are lampstand and this is the holy place and the most holy place. Ito po yung dakong banal at dakong kabanal-banalan. And next one. In the holy place, there are lampstand
and the table of the showbread, and the altar of the incense. Sa dakong banal po, meron po ditong ilawan, yung hapag, at yung dambana ng insenso. So today we're gonna study the lesson through these three instruments. Ngayon po, pag-aaralan po natin yung mga aral sa pamamagitan po ng tatlong kagamitan na ito. Lampstand indicates Jesus came to this world as a light. Yung ilawan po, ibig sabihin po nito na yung Panginoong Hesukristo ay paparito sa sanlibutan bilang liwanag. And when we get salvation, Jesus also called us as a light of the world. At nung naligtas tayo, si Jesus din po, ang tawag niya sa atin ay ilawan sa sanlibutan. And the table of the showbread, it indicates the Jesus who came to this world as a bread of life. At yung hapag ng tinapay, ibig sabihin po nito na si Jesucristo ay pumarito sa mundo bilang tinapay ng buhay. And the altar of incense indicates the prayer. At yung dambana ng insenso naman po ay ibig sabihin nito ay panalangin. From the beginning to the end of the life of Jesus, Jesus always prayed. Mula po nang mabuhay si Jesus hanggang sa ikanyang kamatayan, si Jesus po ay laging nananalangin. So these three instruments indicates the Jesus and also our Christian life. Yung tatlong kagamitan na to, sumisimbolo po ito sa Panginoong Hesukristo, ganun din po sa ating buhay Kristiyano. So the first lampstand, Yung una po, yung ilawan. Exodus chapter 25 verse 31 again. Exodus chapter 25 verse 31 po ulit. You shall also make a lampstand of the pure gold. Gagawa ka ng isang ilawan na lantay na ginto. In the holy place, there is no window. Sa dakong banal po, wala pong bintana. So when you entered, it's all dark. Kaya pag pumasok ka po dito, madilim po. Only light is the light in the lampstand. Yung liwanag lamang po dito ay yun ang gagaling sa ilawan. Actually, in this world is the dark in the darkness. Sa katunayan po, yung mundo po natin ay nasa kadiliman. But Jesus came to this world as a light. Pero yung Panginoong Hesus po, pumarito po sa sanlibutan bilang liwanag. And Jesus shined the light to the people's heart. At yung Panginoon po ay nagpakita ng liwanag sa puso ng mga tao. When the people look at the light, they can be guided to be able to go to heaven. Kapag yung tao ay nakita yung liwanag, ito po yung magiging gabay niya patungo sa langit. In our life also, when we listen the Bible seminar, in the gospel session, God shine the light in our heart. Di ba sa ating buhay din po, nung nakinig po tayo nung session ng kaligtasan, yung Panginoong Hesus po pinakita yung liwanag sa ating buhay. The Bible says, Word of God is also lamp. Sabi rin po ng Biblia na yung salita ng Diyos ay ilaw. So without the light, we will be lost. Kung wala pong liwanag, tayo ay maliligaw. But through the light, we can find the way. Pero sa pamamagitan po ng liwanag, makikita po natin yung daan. Through Jesus Christ and through the Word of God, we find the way to go to heaven. Sa pamamagitan po ng Panginoong Hesukristo at sa salita ng Diyos, nakita po natin yung daan patungo sa langit. And like Jesus, when we get salvation, God called us as a light of the world. At gaya ni Jesus, nung tayo po inaligtas, tinatawag na po tayong ilawan sa sanlibutan. So in our family and the workplace, in our school, when we shine the light, they also can be guided and find the true salvation. Sa ating pong pamilya, sa ating pong trabaho, sa ating paaralan, kapag po nagpakita tayo ng liwanag, magagabayan po natin sila patungo sa langit. But the Bible says, there are something to disturb our light. Pero sabi po ng Biblia, meron pong pumipigil para sa ating liwanag. Let's look at Luke chapter 8. Tignan po natin sa Lucas, Kapitulo 8. Luke chapter 8, verse 16. Versikulo 16 po. Luke chapter 8, verse 16. Basahin po natin ng sabay-sabay. 3, 2, 1. Walang taong pagkatapos magsindi ng ilawan ay tinatakpan ito ng isang takalan o kaya inilalagay ito sa ilalim ng higaan, kundi inilalagay ito sa talagang lalagyan upang makita ng mga pumapasok ang liwanag. God wants us to shine the light. Yung Diyos po gusto niya po na ipakita natin yung liwanag. But if we put the light under a bed, we cannot shine the light. Pero kung ilalagay natin yung ilawan sa ilalim ng higaan, hindi po natin mapapakita yung liwanag.
Under a bed indicates the laziness. Sa ilalim ng higaan, ibig sabihin po nito ay katamaran. If we are lazy, we cannot shine the light. Kung tamad tayo, hindi tayo makakapagpakita ng liwanag. In Luke chapter 19, there is the nobleman. Sa Lucas Kapitulo 19 po, meron po ditong tanyag na tao. And he gave the 1 mina to his servant, 10 servants. Nagbigay po siya ng 1 mina sa kanyang 10 alagad. Then the nobleman said, do business until I come. Sabi nung mayamang tao na kayo magnegosyo hanggang sa dumating ako. And when the nobleman came back, he checked how much they earned the minas. At nung dumating na yung mayaman na tao, sinuri niya kung magkano yung kinita ng mina nila. When we get salvation, God commands us, do business until Jesus' second coming. Nung tayo po inaligtas, inutusan po ng Panginoong Hesus na tayo ay magnegosyo hanggang sa siya'y dumating. If we don't do anything because of our laziness, when God check our Christian life, He will scold us. Kung wala tayong gagawan dahil tayo'y tamad, kapag po sinuri ng Panginoong Hesus yung ating buhay, papagalitan niya po tayo. There is the one servant, he didn't do anything. Meron pong isang alipin na wala pong ginawang anuman. Then in Luke chapter 19, the nobleman said, why you didn't do anything? At sa Lucas Kapitulo 19 po, ang sabi ng mayamang tao na, bakit wala kang ginawa? He said, I just put the minas in the handkerchief. Sabi niya na itinago ko lang yung mina. 27 po. 27. Let's read it together. 3, 2, 1. Hindi makakahuli ng hayop ang taong tamad, ngunit magkakamit ng mahalagang kayamanan ang masipag. Here is he already hunt. Ito po ay nanghuhuli. Then he doesn't cook. Pero hindi siya nagluto. So he cannot eat. Hindi po niya yung makakain. God already prepared so many things for our Christian life. Yung Diyos po, hinihanda niya po yung maraming bagay para po sa ating buhay Kristiyano. If we join, we can get the spiritual food. Kung makikibahagi po tayo, magkakaroon po tayo ng lakas espiritual. God already prepared so many lost souls. Yung Diyos po, naghanda na po siyang napakaraming ligaw na kaluluwa. But if we are lazy, we cannot save anyone. Pero kung tamad tayo, wala tayong maililigtas na sino man. So, lazy man cannot be used by God. Yung tamad na tao ay hindi gagamitin ng Diyos. Even Satan will not use the lazy man. Kahit si Satanas ay hindi gagamit ng isang tamad na Kristiyano. So, if because of the laziness, we cannot shine the light. Dahil sa katamaran, hindi natin maipapakita yung liwanag. Some people, they are so lazy and they don't do anything, but they expect something great from God. Yung ibang tao, sila ay tamad at walang ginagawa, pero umaasa sila ng isang bagay para mula sa Diyos. So this student doesn't study at all. Yung isang estudyante na hindi nag-aaral. And the professor said, you have to study. Sabi ng profesor niya na kailangan mong mag-aral. But he says, God will help me. Pero sabi niya, tutulungan ako ng So he Diyos. always pray, Lord, Lagi- you know this. Lagi siya nananalangin, Panginoon, alam mo na to. Please help me. Pakiusap, tulungan mo ako. So he doesn't study at all and he always pray only. Hindi siya nag-aaral at nananalangin lang. In the test, he cannot answer any question. Sa pagsusuri, wala siyang naisasagot. But in the answer sheet, he says, God knows everything. Ang nilagay niya sa sagot niya ay alam ng Diyos ang lahat. Then the professor, when he checked the score, he gave the score like this. At yung professor niya, nung nakita niya yung test paper niya, binigyan niya siya ng ganitong score. Because God knows everything, God is 100 points. Dahil yung Diyos, alam niya yung lahat ng bagay, yung Diyos, meron siyang 100 puntos. But you don't know anything, that's why you are 0 points. Pero dahil wala kang alam na anuman, ikaw ay 0. So if we expect something, even though we are lazy, it's not right. Kaya kung umaasa tayo ng isang bagay, kahit tamad tayo, hindi po yun tama. If we expect something, we have to do our best and we must be diligent. Kung umaasa tayo sa isang bagay, dapat gawin natin yung mga kaya natin at tayo'y maging masipag. Sometimes, we try to find the reason why our Christian life cannot be improved. Minsan naghahanap tayo ng mga dahilan bakit yung buhay Kristiyano natin ay hindi lumalago. So we keep asking to the pastor, Lagi tayo nagtatanong sa pastor, Pastor, what's the problem? Pastor, ano bang problema? Then
the pastor said, you have to stop this sin. Sabi ng pastor, kailangan mong itigil yung kasalanan na to. Then how can I stop my sin? Paano ko matitigil yung kasalanan Read ko? the Bible. Magbasa ka ng Biblia. Then how can I read the Bible? Paano ako magbabasa ng Biblia? Every day you read the Bible. Araw-araw ka magbasa ng Biblia. How can I read the Bible every day? Paano ako magbabasa ng Biblia araw-araw? Every day you read the Bible. Araw-araw magbasa ka ng Biblia. How? Paano? The question is not right. Yung tanong po ay hindi tama. If we don't do anything and if we only try to find the how to do that, it's not right. Kaya kung hindi po natin alam yung bagay, yung anuman, lagi tayo naghahanap ng tanong kung paano gagawin yon, hindi po yun tama. Do you know the slogan in Nike? Nike. Alam niyo po yung slogan ng Nike? Just do it. Gawin mo lang. I love it. Gustong Just gusto ko do po it. ito. If we expect that somebody make you be able to read the Bible, it's wrong. Kung umaasa tayo na may isang tao na makakapagbasa ng Biblia, mali po yun. How can I pray? How can I read the Bible? Just pray. Just read the Bible. Paano ako mananalangin? Paano ako magbabasa? Basta ka manalangin, basta ka magbasa. How can I attend the church? Just attend the church. Paano ako makakapunta ng church? Basta ka umattend ng church. The problem is laziness. Yung problema po ay katamaran. Don't ask me how can I overcome the laziness. Huwag niyo po akong tanungin kung paano mapagtatagumpayan yung katamaran. It means like you just stay and if somebody make your Christian life improve, it's not possible. Ibig sabihin po nito, nananatili ka lang, tapos inaantay mo yung iba na palaguin yung buhay kristyano mo, hindi po yun posible. We should be diligent. Dapat po tayong maging masipag. Then we will shine the light. Sa gayon, natin po mapapakita yung liwanag. Let's look at the Luke chapter 11. Tignan po natin sa Lucas, Kapitulo 11. Here is another reason why the Christian cannot shine the light. Andito po yung isang rason kung bakit na yung isang kristyano ay hindi nakakapagpakita ng liwanag. Verse 33, Versikulo 33 po. Luke chapter 11 verse 33. Basahin po natin ng sabay-sabay. 3, 2, 1. Walang sino man na pagkatapos magsindi ng ilawan ay inilalagay ito sa isang tagong lugar o sa ilalim ng takalan, kundi sa patungan ng ilaw upang makita ng mga pumapasok ang liwanag. When we put the lamp in the secret place and or the under a basket, we cannot shine the light. Kapag naglagay tayo ng ilawan sa tagong lugar o sa ilalim ng takalan, hindi tayo makakapagpakita ng liwanag. When we put the lamp in the lampstand, we can shine the light. Pero kung maglalagay tayo ng ilaw sa ilawan, may papakita natin yung liwanag. Secret place indicates our hidden sin. Yung tagong lugar po, ibig sabihin po nito ay yung mga lihim na kasalanan. When the David committed the sexual sin secretly, he cannot shine the light anymore. Nung si David po ay nakagawa ng pangangalo niya ng pasikreto, hindi po siya makapagpakita ng liwanag sa sino man. He lost the joy of the salvation. Naiwala niya po yung kagalakan ng At kaligtasan. the time, he got lost before God. Sa panahon na yon, naligaw po siya sa harapan ng Diyos. So when we cleanse our Christian life, we can shine the light to the world. Pero kung lilinisin natin yung ating buhay kristyano, may papakita natin yung liwanag sa sanlibutan. God gave the great power to the Samson. Yung Diyos po nagpakita ng napakadakilang kapangyarihan, kalakasan kay Samson. He was the strongest man. Siya po yung pinakamalakas na tao. But what's the result of the sexual sin? Pero ano po yung resulta ng sexual na kasalanan? His enemy, Palestine, took off his two eyes. Yung mga Palisteo na kaaway niya ay inalis po yung dalawa niyang mata. That's the result of the sin. Yun po yung resulta ng kasalanan. He lost the light. Naiwala niya po yung liwanag. He cannot shine the light. Hindi siya makapagpakita ng liwanag. So, when we get salvation, God called us the light of the world. But if we commit a sin secretly, we lost our light. Pero yung Diyos po iniligtas na tayo, kaya tinatawag niya tayong ilaw ng sanlibutan. Pero kung gagawa tayo ng kasalanan na sadya at lihim, hindi natin may papakita yung liwanag. Let's look at the Ephesians chapter 5. Tignan po natin sa Efeso, Kapitulo 5. Ephesians chapter 5, verse 9. Versikulo 9 po. Verse 8. Versikulo 8 po. For you are once darkness. Before we got salvation, we are in the darkness. Sapagkat kayo dating kadiliman, nung bago po tayo maligtas, tayo ay nasa kadiliman. But now,
it means after we get salvation, you are light in the Lord. Subalit ngayon, ibig sabihin po pagkatapos ng kaligtasan, tayo ay naging liwanag sa Panginoon. You walk as a children of light. Lumakad kayong gaya ng mga anak ng liwanag. But if we commit a sin and if we are if we don't live according to the will of God, we cannot shine the light. Pero kung gagawa tayo ng kasalanan at hindi tayo mamumuhay ayon sa kalooban ng Diyos, hindi po tayo makakapagpakita ng liwanag. So the verse 11, basahin po natin ng sabay-sabay. 3, 2, 1. At huwag kayong makibahagi sa mga gawa ng kadiliman na walang ibubunga kundi inyong ilantad ang mga ito. Yes. Don't join this kind of fellowship with the unfruitful works of the darkness. Huwag kayong makibahagi sa mga uri ng pakikisama na ito na may kadiliman. The verse 12, would you read? Sapagkat ang mga bagay na lihim nilang ginagawa ay kahiyahiyang sabihin. It is so shameful to speak of those things. Yung mga bagay na ginagawa nila ay kahiyahiyang sabihin. At the time, the brothers and sisters, even though they are saved, they commit the secret sins. Kaya yung panahon na to, yung mga brothers and sisters, kahit naligtas na sila, sila ay gumagawa ng mga lihim na kasalanan. So we have to depart from the secret sins. Then we can shine the light. Dapat po tayong humiwalay sa mga lihim na kasalanan, sa gayon po magliwanag tayo. If you are the children of the light, don't hang out with the children of the darkness too much. Kung kayo po ay anak ng liwanag, huwag po kayong makipamatok sa mga anak ng kadiliman. They are the people we have to evangelize. Sila po yung mga tao na dapat nating i-evangelize. They cannot be our eternal friends. Hindi po natin sila maaaring maging kaibigan magpasawalang For hanggan. some Christian, they don't have the fellowship with the brothers and sisters. They always have a fellowship. We don't call it a fellowship, but they always hanging out with the unsaved people. Pero may ibang Kristiyano na ayaw makipag-fellowship sa mga kapatid, pero lagi silang nakikisama sa mga hindi ligtas na tao. That's not right before God. Hindi po yan tama sa harapan ng Diyos. That's why the verse 14, basahin po natin ng sabay-sabay. 3, 2, 1. Sapagkat anumang bagay na nakikita ay liwanag, kaya't sinasabi, gumising ka, ikaw na natutulog, at bumangon mula sa mga patay, at si Kristo ay magliliwanag sa iyo. Unsaved people is the dead people. Yung mga hindi ligtas na tao ay yung mga patay na tao. But even though we get salvation and if we don't live according to the will of God, we are like sleeping people. Pero kung naligtas tayo, pero hindi tayo namumuhay ayon sa kalooban ng Diyos, tayo ay gaya ng mga natutulog. So Bible says, arise from the dead. It means you have to be separated from the unsaved people. Sabi ng Biblia, bumangon ka mula sa mga patay, ibig sabihin po, kailangan mong humiwalay sa mga hindi ligtas na tao. Christ will give you light. At si Kristo ay magliliwanag sa iyo. So if we don't stay in the church, and the next one is, the Luke chapter 11 verse 33 again. Kasunod po, Lucas Kapitulo 11 po ulit. Would you raise the volume a little bit more? Chapter 11 verse 33. Versikulo 33 po. Another reason why we cannot shine the light is no one, when he has lit a lamp, puts it in the secret place or under a basket. Yung isang dahilan po bakit hindi tayo makapagbigay liwanag, dahil walang sino man na pagkatapos magsindi ng ilawan ay inilalagay ito sa ilalim ng takalan. Under a basket means the financial problem. Yung ilalim ng takalan, ibig sabihin po nito ay problema sa pera. If we are caught by the financial problem, we cannot shine the light. Kung tayo po'y nahuli dahil sa problema sa pera, hindi po tayo makakapagbigay liwanag. Only we focus on the concerns of the financial problem, then we cannot think about the will of God. Kung lagi lamang po tayo nakatuon dun sa ating problema sa pinansyal, hindi po natin maiisip kung paano magbigay ng liwanag. At the age of Noah, people only focus on the eating, drinking, and enjoying their life. Sa panahon po ni Noe, yung mga tao, nakatuon lamang sila sa pagkain, pag-inom, at sa pagpapasasa sa kanilang buhay. Of course, we have to work hard and earn the money. Tama po, kailangan natin magtrabaho ng mabuti at kumita ng pera. Don't misunderstand. Being rich is not a problem.
Wag niyo pong wag po kayo magkaroon ng maling pag-unawa na yung pagiging mayaman ay hindi po problema. Some people misunderstand, the money is evil, so I'll not earn the money. Yung ibang tao, mali yung pag-unawa nila na sinasabi ay masama yung pera, hindi na ako Even though kikita. they have a good chance to earn the more money, they reject. Kaya kahit may pagkakataon sila na kumita ng malaking pera, tinatanggihan nila. It's not right. Hindi po yung tama. We have to work hard and earn the more money. Kailangan po natin magsikap sa trabaho at kumita ng pera. But the important thing is, we must not forget the reason why we have to earn the money. Pero yung mahalagang bagay po dito, dapat hindi natin kalimutan bakit tayo kumikita ng pera. Money is not our goal. Yung pera po, hindi po yun yung layunin. Through the money, our goal is saving more losses. Sa pamamagitan po ng pera, yung layunin natin ay yung magligtas ng maraming kaluluwa. We need the money to pay the rental fee. Kailangan natin ng pera para mabayaran yung mga bayarin. We need the money to conduct the Bible seminar. Kailangan natin ng pera para makapagsagawa ng Bible seminar. So, the reason why we have to earn the money is because for the gospel. Yung dahilan po bakit tayo kumikita ng salapi ay yung dahilan para sa ebanghelyo. So, but if we only think about how to live well and how to eat and how to drink, then we cannot shine the light. Pero kung iisipin lamang natin na kung paano mamuhay ng maayos, paano kumain ng maayos, uminom ng maayos, sa gayon hindi po tayo makakapagbigay ng liwanag. Let's look at the 1 Timothy. Tignan po natin sa unang Timoteo, 1 Timothy chapter 6, versikulo 6 po. verse 7. Versikulo 7 po. Would you read? Na nagnanais na maging mga guro ng kautusan, gayong hindi nila nauunawaan ang kanilang sinasabi, maging ang mga bagay na kanilang 1 Timothy chapter chapter 6, 6 verse 7. Okay, sorry po. Unang Timoteo kapitulo 6 versikulo 7 po. Sapagkat wala tayong dinalang anuman sa sanlibutan at wala rin naman tayong mailalabas na anuman. When we came to this world, we came with empty hands. Nung isinilang po tayo sa sanlibutan, wala po tayong dala. When we return to God, we cannot bring anything. Kapag bumalik po tayo sa Diyos, wala po tayong madadala. That's why whatever we have in this world is the things for God to give us to use for the glory of God. Kaya yung mga bagay natin sa sanlibutan ay yung mga bagay lamang po na ibinigay sa atin ng Diyos para po makapagbigay ng kaluwalhatian sa Diyos. So the verse 8, let's read it together, 3, 2, 1. Ngunit kung tayo'y may pagkain at damit, masiyahan na tayo sa mga ito. Yes. And verse 6, let's read it together, 3, 2, 1. Subalit ang kabanalan na may kasiyahan ay malaking pakinabang. Yes. If God allowed something more, we have to think how to use it more for the gospel. Kung pinahintulutan ng Diyos na magkaroon tayo ng higit pa, dapat natin isipin kung paano natin magagamit ito ng higit para sa ebanghelyo. If God doesn't give us something enough, then we just be satisfied. Ngayon, kung yung Diyos binigyan tayo ng sakto lang, dapat makontento na tayo. Then the verse 6, godliness with the contentment is great gain. When we are satisfied at whatever we have, we can live well according to the will of God. Yung kabanalan na may kasiyahan ay malaking pakinabang. Ibig sabihin po, kung tayo po ay merong sapat na buhay at kontento na tayo doon, mamumuhay tayo ng mabuti. Let's look at the Romans chapter 13. Buksan po natin sa Roma, Kapitulo 13 po. That's why in the church, the Bible doesn't allow the utang. Kaya nga po sa church, hindi po pinapahintulutan ng Biblia yung utang. I need more money, more money. So can you rent me utang? Kailangan ko ng higit pang pera, kaya pwede ba pautangin mo ko? The verse 8, chapter 13, verse 8. Basahin po natin ng sabay-sabay. 3, 2, 1. Huwag kayong magkautang ng anuman sa kanino man, kundi mag-ibigan sa isa't isa, sapagkat ang umiibig sa kanyang kapwa ay nakatupad na ng kautusan. Yes. Owe no one anything. Huwag kayong magkautang ng anuman. So, I clearly says, no utang sa church.
Malinaw ko pong sinasabi na wag umutang sa church. There can be big problem in the church. Dahil maaari po yun maging malaking problema sa church. This brother, A brother, asked the money to B brother. Si A brother, umutang siya ng pera kay B brother. I need the money. Kailangan ko ng pera. Can I borrow? Pwede bang umutang? I'll return next week. Ibabalik ko din next week. So he borrowed the 1,000. Kaya humiram siya ng 1,000. But his situation is not good. Pero yung sitwasyon niya hindi pa rin mabuti. So he cannot pay back 1,000. Kaya hindi niya maibalik yung inutang niya nung sa susunod na linggo. Then, even though the B brother doesn't say anything, he will never forget. Kahit na si B brother, wala siyang sinasabing anuman, hindi niya yun nakakalimutan. So when he come to the church, B brother think, my utang, Kaya kapag si A brother pupunta ng my church, 1,000. yung iniisip ni B brother ay yung utang ni A brother na 1,000. When he share the testimony, my 1,000 is talking. Kaya kapag nag-share ng testimony si A brother, yung naisip ni B brother na yung 1,000 ko ay nagsasalita. So he always think about the 1,000 whenever he look at this brother. Lagi niyang naiisip yung 1,000 kapag nakita niya si A brother. And he also feel guilty and sorry to B brother. At si A brother nanghina rin siya kay B brother. That's why the end is like A brother departed from the church, or B brother, because of A brother, I don't want to attend the church. Yung resulta po neto, maaaring si A brother ay umalis sa church, tapos si B brother naman, na dahil kay A brother, ayaw niya nang pumunta ng church. So it's really bad in the church. Kaya napakasama po neto sa iglesia. So don't even think about borrowing the money in the church. Kaya wag niyo pong isipin na umutang ng pera sa church. Don't even think lending the money in the church. At wag ka rin po magpautang ng pera sa church. Brother, I'm sorry. Pastor doesn't allow. Brothers, pasensya na, hindi pinahintulutan ni pastor. The Bible says that. Sabi po yun ng Biblia. Because that time also, must be the trouble in the church. Dahil sa panahon na yun, maaaring magkaroon ng problema sa church. So, we should be careful about this matter. Kaya dapat po tayong mag-ingat tungkol sa usapin na ito. Then, anyway, when we are satisfied at what we have, we can shine the light. Kung kontento na tayo sa kung anumang meron tayo, makakapagbigay po tayo ng liwanag. So if we are lazy and if we have a secret sins, if we are fall into the financial problem and concern, we cannot shine the light. Kaya kung tamad tayo, meron tayong lihim na kasalanan at meron tayong alalahanin sa pera, hindi po tayo makapagbigay ng liwanag. Then how can we shine the light? Ngayon, paano po makapagbibigay ng liwanag? The Bible says we have to put the lamp in the lampstand. Sabi po ng Biblia na dapat nating ilagay yung ilaw sa ilawan. The Revelation chapter 1 verse 20 says the lampstand is the church. Sa Apokalipsis Kapitulo 1, versikulo 20 po, ang sabi po na yung ilawan ay yung iglesia. The Revelation chapter 1 verse 20, would you read? Ang hiwaga ng 7 bituin na iyong nakita sa aking kanang kamay at ang 7 gintong ilawan, ang 7 bituin ay ang mga anghel ng 7 iglesia at ang 7 ilawan ay ang 7 iglesia. Yes, 7 lampstands, 7 churches. Ang 7 ilawan ay ang 7 iglesia. So when we stay in the church, we can shine the light. Kaya kapag nanatili po tayo sa iglesia, makakapagbigay po tayo ng liwanag. The really important thing is the chapter 2 verse 1. Yung may mahalagang bagay po yung sa Kapitulo 2, versikulo 1. Basahin po natin ng sabay-sabay. 3, 2, 1. Sa anghel ng iglesia sa Epeso ay isulat mo, ang mga bagay na ito ay sinasabi ng may hawak na 7 bituin sa kanyang kanang kamay na lumalakad sa gitna ng 7 gintong ilawan. So God is working in the midst of the 7 golden lampstands. It means God is in the church. Yung Diyos po ay lumalakad sa gitna ng 7 gintong ilawan, ibig sabihin po, yung Diyos ay nasa church. God observe our life and God check this lampstand shine the light or not. Pinagmamasdan po ng Diyos yung ating buhay at sinusuri niya kung yung gintong ilawan na to ay nagbibigay ng liwanag. Let's look at Exodus chapter 27.
Tignan po natin sa Exodo Kapitulo 27, Exodus chapter 27, verses 20 versikulo 20 po and 21. hanggang 21. So God commanded the Israelite to check the lampstand all the time. Yung Diyos po, inutusan niya po yung mga Israelita na laging tignan yung ilawan. The verse 20, would you read? Iyong iuutos sa mga anak ni Israel na sila'y magdala sa iyo ng dalisay na langis na binayong ulibo para sa ilawan upang ang ilawan ay palaging may sindi. And verse 21, let's read it together. 3, 2, 1. Sa toldang tipanan, sa labas ng tabing na nasa harap ng kaban ng patotoo, ay aayusin iyon ni Aaron at ng kanyang mga anak mula sa hapon hanggang sa umaga sa harapan ng Panginoon. Ito ay magiging batas sa buong panahon ng kanilang mga salinlahi sa mga anak ni Israel. So the God command to take care of the lampstand from evening until morning. Yung Diyos po, inutusan niya na laging bantayan yung ilawan mula umaga hanggang gabi. So Israel, the priest must check whether the lampstands have the light or not. Kaya yung mga Israelita po, kailangan nilang suriin kung yung ilawan ba ay mayroon pang sindi or wala na. Then the verse 20, tell the people of the Israel to bring your clear oil. Kaya sabi sa versikulo 20 po, iyong iuutos sa mga anak ni Israel na sila'y magdala sa iyo ng dalisay na langis. So to shine the light continuously, they have to provide the oil continuously. Kaya para po magbigay sindi sa ilawan ng patuloy, kailangan nilang maglagay ng dalisay na langis na patuloy. So if we don't continue to learn the word of God, if we don't keep staying in the church, we cannot keep shining the light. Kaya kung hindi po tayo patuloy na pag-aaralan yung salita ng Diyos at mananatili sa church, hindi po tayo makakapagpakita ng liwanag sa sanlibutan. So God always check whether this church shine the light or not well. Kaya yung Diyos po, lagi niya pong sinusuri na kung yung church ba na yun ay nagpapakita ng liwanag o hindi. The God always check we are provided the word of God and the fellowship continuously. Yung Diyos po, lagi niyang sinusuri na kung yung church ba ay patuloy na nagbibigay ng salita ng Diyos at ng pakikisama ng patuloy. So the lampstand indicates the Jesus Christ who came to this world as a light. Kaya yung ilawan po, ibig sabihin po nito na si Yesu Cristo na pumarito sa sanlibutan bilang liwanag. When we get salvation, we are also the light of the world. Nung tayo naligtas, tayo rin po ay ilaw ng sanlibutan. When we stay in the church, we can really shine the light. Kaya at kapag nanatili tayo sa iglesia, maaari tayo makapagbigay ng liwanag. And the next one is the table of the showbread. At yung kasunod po ay yung hapag ng tinapay. It indicates the Jesus Christ who came to this world as a bread of life. Ibig sabihin po nito na si Yesu Cristo na pumarito sa sanlibutan bilang tinapay ng buhay. Let's look at the John chapter 6. Tignan po natin sa 1, Kapitulo 6. John chapter 6. Juan po, Kapitulo 6. The verse 50 and 51. Versikulo 50 po at 51. Would you read? Ito ang tinapay na bumababang galing sa langit upang ang sino mang makakain nito ay hindi mamatay. Ako ang tinapay na buhay na bumabang galing sa langit. Kung ang sino man ay kumain ng tinapay na ito, siya ay mabubuhay magpakailanman at ang tinapay na aking ibibigay sa ikabubuhay ng sanlibutan ay ang aking laman. In verse 48, Jesus said, I am the bread of life. Sa versikulo 48 po, ang sabi po ni Jesus, ako ang tinapay ng buhay. So if somebody eat my flesh and drink my blood, he will get the eternal life. At kung ang sino man ay ang kumain ng aking laman at uminom ng aking dugo, siya ay magkakaroon ng buhay na walang hanggan. So in the Last Supper, Jesus said, eat. Then when he shared the bread, he says, take and eat.
Kaya sa huling hapunan po, sabi po ng Panginoon, nung pinakita niyo yung tinapay, kunin ninyo ito at kainin. And this is my body. Ito ang aking katawan. And he shared the wine and the drink from it. Then he said, this is the blood I shed for your sins. At ipinakita niya rin po yung alak at sinabi niya na ito yung dugo na aking na dumanak sa akin. In Catholic, they literally interpret these verses. Sa Katoliko po, literal po na pag-unawa yung kanilang naunawaan dito sa bersikulo na to. So that's why they always, in the Misa, they always give the showbread. Kaya sa mga misa po, lagi po sila nagbibigay ng tinapay. What do you call that bread? Ostya. Ostya. Oscha. So they teach like if you don't eat the oscha, you cannot be forgiven. Tinuturo nila na kapag hindi ka kakain ng ostya, hindi ka mapapatawad. That is totally misunderstanding. Yun po ay tunay na malimpang unawa. What's the meaning? Eating the flesh of Jesus Christ and drinking the blood of Jesus. Anong ibig sabihin ng pagkain ng laman ni Jesus at pag-inom ng kanyang dugo? When we believe that, why Jesus' body was torn and why Jesus shed the blood, when we find the reason and believe it, we eat the flesh and the blood. Ibig sabihin po nito na kung tayo ay maniniwala na yung katawan ni Jesus ay napunit at yung dugo niya ay dumanak, kung maniniwala tayo nito, ibig sabihin, yung lahat ng ating kasalanan ay napatawad na. Jesus' body was torn and shed the blood Napunit. because of for forgiveness of our sins. Yung katawan po ni Jesus ay napunit at dumanak yung kanyang dugo para po sa kapatawaran ng ating mga kasalanan. So when we eat something, it becomes a part of our body. Kaya kapag may kinain silang anuman, ito ay nagiging parte ng kanilang katawan. That food and I becomes one, right? Yung pagkain at ako ay naging iisa. So believing is like eating. Yung paniniwala po ay gaya ng pagkain. When we believe why Jesus shed the blood, that faith becomes ours. Kaya kapag naniwala tayo kung mananampalataya tayo bakit namatay si Jesus at nagpadanak ng dugo, yung pananampalataya na yon ay magiging tayo. When we believe the gospel, it becomes we get the salvation. The salvation it becomes mine, ours. At kung maniniwala tayo sa ebanghelyo, yung kaligtasan ay magiging atin. But because of the Ostya. oscha. Because of the oscha, the Roman Catholic Church killed so many Christians. Dahil po sa ostya, yung Romano Katoliko po ay pumatay ng napakaraming Kristiyano. The cartoon, is this the flesh of Jesus? No, it's a symbol. Then burn this man. Ito po nakalagay na, ito ba yung katawan ni Jesus? Hindi, simbolo lamang. Sunugin yung taong ito. So if the Christian denied the oscha, Ostya. the reject to eat it, they burn these people. Kaya kapag tinanggihan ng isang Kristiyano yung ostya, kanila itong sinusunog. The next one, they killed so many Christians. Pinatay po nila yung napakaraming Kristiyano. And they tortured the Christian. At tinorture po nila yung mga Kristiyano. Especially the last one, they put the man in that box and they close. Lalo na po yung sa huling gamit na nilalagay nila yung isang Kristiyano doon tapos sinasara nila. Then they are pressed and pierced and they cannot sit down. At naiipit sila at natutusok at hindi sila makaupo. So until they die, they just stand up with the piercing. Kaya hanggang mamatay sila, nakatayo sila ng may tusok. I cannot show all the pictures. Hindi- What how Roman Catholic Church persecuted the saved people. Hindi ko po may papakita yung mga larawan kung paano po na inusig ng mga Roman Catholic yung mga ligtas na Kristiyano. They take off the skin. Kanila po silang binalatan. They cut the belly and I don't want to describe. So, eating the flesh and drinking the blood of Jesus is believing why Jesus sacrificed his flesh and why Jesus shed the blood. Kaya yung pagkain po sa laman ni Jesus at pag-inom sa dugo niya, ito po ay yung paniniwala
sa laman ni Jesus at sa kanyang dugo. Then why do we need to have the Lord's Supper? Ngayon, bakit kailangan natin magkaroon ng hapag ng Panginoon? Let's look at the 1 Corinthians. Tignan po natin sa unang Korinto, 1 Corinthians chapter 11. versikulo 11 po, ay kapitulo 11. Hapunan ng Panginoon. Verse 23 and 24. Versikulo 23 hanggang 24 po. The first reason why we have to have the Lord's Supper is because to remember Jesus. Yung unang dahilan po bakit kailangan natin ganapin yung hapunan ng Panginoon ay para alalahanin si Jesucristo. So the verse 23 and 24, would you read? Sapagkat tinanggap ko sa Panginoon ang ibinigay ko naman sa inyo na ang Panginoong Hesus ng gabing siya'y ipagkanulo ay dumampot ng tinapay at nang siya'y makapagpasalamat, ito ay kanyang pinagputol-putol at sinabi, ito ay aking katawan na pinagputol-putol para sa inyo, gawin ninyo ito sa pag-aalala sa akin. Do this in the remembrance of me. Gawin ninyo ito sa pag-aalaala sa akin. In verse 25, the last part, you as often as you drink it in remembrance of me. Sa huling parte po, gawin ninyo ito tuwing kayo iinom nito sa pag-aalaala sa akin. Yes. So in order to remember the sacrifice of Jesus, we have to keep the Lord's Supper. Kaya para po maalala natin yung mga sakripisyo ni Jesucristo, kailangan po nating ganapin yung hapunan ng Panginoon. And also to remind that we have to preach this sacrifice of Jesus to others, we have to do the Lord's Supper. At kailangan po nating ganapin yung hapunan ng Panginoon para maalala natin na yung ginawa ni Jesus ay kailangan natin maibahagi sa maraming tao. That is verse 26. Basahin po natin ng sabay-sabay. 3, 2, 1. Sapagkat sa tuwing kakainin ninyo ang tinapay na ito at inumin ng kopa, ipinahayag ninyo ang kamatayan ng Panginoon hanggang sa dumating siya. Yes. In order to remember the sacrifice of Jesus, in order to remind that we have to preach this gospel, we have to keep the Lord's Supper. Para po maalala natin yung sakripisyo ng Panginoong Hesus at maalala natin na kailangan natin maibahagi yung ebanghelyong ito, kailangan natin ganapin yung hapunan ng Panginoon. Then the chapter 10, verse 16 and 17. Chapter 10 po, verse 16 and 17. Would you read? Ang kopa ng pagpapala na ating pinagpapala, hindi ba ito'y pakikisalo sa dugo ni Kristo? Ang tinapay na ating pinagpuputol-putol, hindi ba ito'y pakikisalo sa katawan ni Kristo? Sapagkat may isang tinapay, tayong marami ay isang katawan, sapagkat tayong lahat ay nakikibahagi sa isa lamang katawan. Yes. When we Tinapay. have the Lord's Supper, we take some piece from the one piece of bread. Kaya kapag meron tayong hapunan ng Panginoon, kumukuha tayo ng isang piraso mula sa isang pirasong tinapay. It reminds us we are one body and each one of us is the part of the body. Pinapaalalahanan po tayo nito na isa tayong katawan at bawat isa sa atin ay parte ng isang katawan. So to remember these big lessons, Jesus command us to keep the Lord's Supper. At para maalala natin yung ganitong napakalaking aral, yung Diyos po, inutusan niya tayo na ganapin yung hapunan ng Panginoon. It's not like people can be forgiven by eating the bread and drinking the wine. Hindi po ibig sabihin nun na yung tao maliligtas kapag uminom sila ng alak at kumain ng tinapay. Naintindihan po? So God showed the showbread because Jesus came to this world as a bread of life. Yung Diyos po, pinakita niya po yung handog na tinapay para po ipakita sa atin na si Jesucristo ay pumarito sa sanlibutan bilang tinapay ng buhay. And let's look at the Leviticus chapter 24, At tignan po natin sa Levitico, Kapitulo 24, verse 6. versikulo 6, Verse 5 and 6. versikulo 5 hanggang 6 po. In the table of the showbread, God command to put the 12 pieces of bread all the time. Sa handog ng tinapay po, yung Diyos po, inutusan niya yung mga Israelita na laging maglagay ng 12 tinapay. The verse 5 and 6, would you read? Ang inyong paggiik ay aabot hanggang sa pag-aani ng mga ubas, at ang pag-aani ng ubas ay aabot sa panahon ng paghahasik. At kakainin ninyo ang inyong pagkain hanggang magkaroon kayo ng sapat at mabubuhay kayong tiwasay sa inyong lupain. Magbibigay ako ng kapayapaan sa lupain at may higa kayo at wala kayong katatakutan. Aking aalisin sa lupain ang mababangis na hayop
at hindi daraan ng tabak ang inyong sa inyong lupain. Up to 6. Leviticus Levitic- chapter 24? oh, Leviticus chapter 24, Okay po. Sorry verse po. 5 and 6. Levitico po, Kapitulo 24, versikulo 5 hanggang 6. Just 6. Oh. Versikulo 6 po, ilalagay mo ang mga iyon sa dalawang hanay, 6 na bawat hanay sa ibabaw ng hapag na dalisay na ginto. So, like this. 2 Gaya po nito. low, and each low, 6 pieces. Ito po, gaya nito, 6 na bawat hanay at sa dalawang hanay po na yon taga-6. Then another verse, let's look at the Exodus chapter 25. Isa pa pong bersikulo, Exodus Kapitulo 25, 23 to 25. versi- Exodus chapter 25, verses 23 to 25. Exodo po, Kapitulo 25, versikulo 24 hanggang 23 hanggang 24. Oh, would you read? Gagawa ka ng isang hapag na yari sa kahoy na akasya, 2 siko ang haba, 1 siko ang luwang at ang isang siko ang kalahati ang isang siko at kalahati ang taas. Iyong babalutin ito ng lantay na ginto at igagawa mo ng isang molding ginto sa palibot. Up to 25. Hanggang 25 po, igagawa mo ito ng isang gilid sa palibot na may isang dangkal ang luwang at igagawa mo ng isang molding ginto ang palibot ng gilid niyon. So this is the table of showbread. Ito po yung tinapay na handog. And God command to set 12 bread always. At yung Diyos po, inutusan niya po na laging maglagay ng 12 tinapay palagi. It indicates the 12 tribes of Israel. Kumakatawan po ito sa 12 tribo ng Israel. Whether they commit a sin or not, God command to set up the 12 bread always. Gumawa man sila ng kasalanan o hindi, yung Diyos po, inutusan niya sila na laging maglagay ng 12 tinapay. Even when the Israel people depart from God, God says, set up the 12 pieces. Kahit po yung mga Israelita ay humiwalay po sa Diyos, yung Diyos po lagi nagsasabi na maglagay ng 12 tinapay. Sometimes Israel people disobey God. Minsan po yung mga Israelitas, sinusaway nila yung But Diyos. God says, 12 pieces. Pero sabi ng Diyos, 12 tinapay. What does it mean? Anong ibig sabihin nito? Even though we commit a sin and even though we complain and depart from God, God always remember all of us. Ibig sabihin po, kahit na gumawa tayo ng kasalanan or magreklamo, kahit na humiwalay tayo sa Diyos, yung Diyos po, lagi niya tayong inaalala. Whenever God look at the 12 pieces, God always pray the 12 tribes. Kapag nakikita ng Diyos yung 12 tinapay, lagi niya naaalala yung 12 tribo ng Israel. Sometimes we stay in the church, sometimes we commit a sin and we stay in the world, but God put all our names in front of Him and pray for us. Minsan umaalis tayo sa church, gumagawa tayo ng kasalanan at nag-i-enjoy sa sanlibutan, pero yung Diyos lagi niyang inaalala yung pangalan natin at lagi tayong pinapanalangin. And God command to make the frame at the edge of the table. At yung Diyos, nag-utos din siya ng maglagay ng harang doon sa Molding. tinapay na handog. Molding ginto. So here is no molding, right? Ito So, po wala tong molding. It's dropped. Kaya kapag may isang bagay dito, mahuhulog. But this is the molding, like molding. So when it's rolled, it's protected, Kaya ito po not to drop. ito po yung molding na poprotekta para hindi ito mahulog. So the reason why God command to make the frame at the edge is to protect the bread. Yung Diyos po, nag-utos po siya na maglagay ng molding ginto sa dulo para yung maprotektahan yung tinapay na hindi malaglag. So when I meditate this showbread, the table of showbread, it really touched my heart. Kaya nung pinagbulay-bulayan ko po yung tinapay na handog, ito po ay humipo sa aking puso. Whether we are good or not good, whether we are perfect or not perfect, God always remember us. Mabuti man tayo o hindi, perfecto man o hindi, yung Diyos po, lagi niya tayong inaalala. And God always protect us. At yung Diyos, lagi niya tayong pinoprotektahan. Let's look at the Isaiah chapter 49. Tignan po natin sa Isaiah chapter 49.
Isaiah chapter 49, verse 14. Verse 40 po. 14. 14. Isaiah chapter 49, verse 14. Isaiah chapter 49 po, verse 14. Israel misunderstood God. Yung mga Israelita po, na mali po yung pag-unawa nila sa Diyos. So they said, God forsake us. Kaya sabi nila, pinabayaan ako ng Panginoon. Then verse 15, God said, the verse 15, let's read it together, 3, 2, 1. Malilimutan ba ng babae ang kanyang batang pasusuhin na siya'y hindi mahahabag sa anak ng kanyang sinapupunan? Oo, ang mga ito'y makakalimot, ngunit hindi kita kalilimutan. How can a mother forget her baby? Paanong yung isang babae ay makakalimutan yung kanyang anak? But sometimes in the world, it happens. Pero minsan sa mundo, nangyayari po ito. But God says, surely they may forget, but yet I'll not forget you. Pero sabi ng Diyos, oo, ang mga ito'y makakalimot, ngunit hindi kita kakalimutan. The verse 16, let's read it together, 3, 2, 1. Narito, aking inanyuan ka sa mga palad ng mga kamay ko, ang iyong mga pader ay laging nasa harapan ko. Yes. In the ancient time, when the children joined the battle, the mother have the tattoo. The mother tattoo her children's name in the palm. Noong unang panahon po, kapag po yung mga bata ay makikibahagi sa isang digmaan, yung mga nanay po nila ay naglalagay ng tato sa kanilang palad ng pangalan ng kanyang anak. So she always remember her children. Lagi niya pong inaalala yung kanyang anak. So like this, God always remembers and protect us. Gayun din po, yung Diyos po, lagi niya po tayong inaalala at pinoprotektahan. Even though we have many suffering, there must be the reason. Kaya kahit po meron tayong kapigatian, meron po yung dahilan. God give us the hardship not to kill us, Binigyan po tayo ng Diyos ng kahirapan para hindi tayo mamatay. but to train us. Kundi para subukin tayo. What does look like? Paro-paro. BB. Bubuyog po. B. In Australia, the weather is so nice. So every day, for whole year, there are flowers. Sa Australia po, dahil may magandang klima doon, araw-araw po sa loob ng isang taon, meron pong bulaklak. So, but there are not many bees. Pero kaunti lang yung bubuyog. So the businessman thought, what if I bring the bee here? Then they can collect because always flowers, so they can collect a lot of honey. Yung isang businessman po nakapag-isip siya ng paraan na paano kung maglagay ako dito ng bubuyog, sa gayon yung mga bubuyog makakuha ng maraming pulot. Huh? Pulot. Pulot. Pulot? Pulot. Pulot. Opo. So the businessman brought the many bees. Kaya yung isang businessman po naglagay ng maraming bubuyog. Then in the beginning, bees are so happy. They are so excited to collect the honey. Kaya yung mga bubuyog po sa una, masayang-masaya po sila na kumukolekta ng mga pulot. But later, they don't work anymore. Pero nung kinalaunan, hindi na po sila nagtrabaho. Why? Bakit po? Because even though they don't work, there are a lot of flowers every day. Dahil kahit hindi po sila magtrabaho, napakarami pong bulaklak araw-araw. The reason why the bee collect the honey is because they know the winter is coming. Yung dahilan po bakit kumukolekta ng mga pulot yung mga bubuyog, dahil alam nila na yung taglamig ay paparating na. But there is no winter, winter and always flowers, so there is no reason to collect the honey. Pero dahil wala pong taglamig, kundi marami lamang pong bulaklak, kaya hindi na po sila kumukolekta ng pulot. So this is God's heart. God always remember us and protect us. Ito po yung puso ng Diyos, na yung Diyos lagi niya tayong inaalala at pinoprotektahan. But the reason why God give us the suffering is because
God wants to train us. Pero yung dahilan bakit binibigyan tayo ng Diyos ng mga kapigatian para po subukin tayo. Without hardship, we cannot grow up. Kung wala pong paghihirap, hindi tayo lalago. Without hardship, we cannot be trained. Kung wala pong paghihirap, hindi tayo masasanay. We don't know how to rely on God without hardship. Hindi po natin alam kung paano aasa sa Diyos kung walang kahirapan. That's why God allowed us to suffer like this. Kaya nga po yung Diyos, pinapahintulutan niya na maghirap tayo ng ganito. But even in the suffering, we must not forget God always remember us and protect us. Pero kahit po nasa kalagitnaan tayo ng kapigatian, huwag natin kakalimutan na yung Diyos, lagi natin siyang kasama at pinoprotektahan tayo. And the last instrument in the holy place is the altar of incense. At yung isang gamit po sa dakong banal ay yung altar po ng insenso. Let's look at the Exodus chapter 30. Tignan po natin sa Exodus chapter 30. Exodus chapter 30, verse 1 and 2. Chapter 30 po, verse 1 and 2. Basahin po natin ng sabay-sabay. 1 and 2, 3, 2, 1. Gagawa ka ng isang dambana na pagsusunugan ng insenso, ito'y gagawin mo mula sa kahoy na akasya. Isang siko ang magiging haba niyon at isang siko ang luwang, magiging parisukat iyon at 2 siko ang magiging taas. Ang mga sungay niyon ay kaisang piraso niyon. The Bible says the incense indicates our prayer. Sabi po ng Biblia na yung insenso, tumutukoy ito sa ating panalangin. And in the altar of the incense, there are horns. At sa dambana po ng insenso, meron pong sungay. Horn indicates the power. Yung sungay po, ibig sabihin, kapangyarihan. Then the last part in verse 2, each horns shall be of one piece with it. Sa huling parte po, ang mga sungay niyon ay kaisang piraso niyon. So when we pray together, it is more powerful. Kaya kapag nanalangin po tayong sama-sama, ito po ay higit na makapangyarihan. Let's look at the Revelation chapter 5. Tignan po natin sa Revelation chapter 5, Revelation chapter 5, verse 8. verse 8 po. Would you read? Pagkakuha niya sa aklat, ang 4 na nilalang na buhay at ang 24 na matatanda ay nagpatira pa sa harapan ng kordero na ang bawat isa ay may alpa at mga mangkok na ginto na puno ng insenso na siyang mga panalangin ng mga banal. Golden bowls full of incense, which are the prayers of the saints. Mga mangkok na ginto na puno ng insenso na siyang mga panalangin ng mga banal. So when we pray, the angel put our prayer in the golden bowl. Kaya kapag nananalangin po tayo, yung mga anghel, inilalagay niya po yung panalangin natin sa mangkok na ginto. And angel carried our prayer to the Lord. At yung anghel po, binibitbit niya po yung ating panalangin patungo sa Diyos. In the company, the workers prepare the paper to get the signature of the boss, right? Sa isang kumpanya po, yung mga trabahador po doon ay gumagawa para po makakuha ng pirma sa kanyang boss. And they wait of the signature. At inaantay po nila yung pirma. Boss, here. Boss, dito po The yung boss pirma. read it. Tama. At kapag binasa ng Diyos ng boss at tama, pipirmahan niya. Then after signature is approved. At kapag katapos po ng pagpirma, ibig sabihin po, sang-ayon na yun. Then worker is so excited. It's confirmed. Kaya yung nagtatrabaho, masayang-masaya siya, sang-ayon si boss. So when the angel bring our prayer to the Lord, God look at that. At kapag yung anghel, dinala yung panalangin natin sa Panginoon, Salvation of his family. Okay, proof. yung Diyos po titignan niya, tapos kaligtasan ng kanyang pamilya, okay, approve. When he sign it, the angel will be so excited. It's approved. At kapag napirmahan na po, yung anghel po, masaya po siya na sang-ayunan po ng Diyos yung So panalangin. when we burn the incense, the smoke aroma is going up. Kapag po nagsusunog tayo ng insenso, yung amoy po nun ay patungo sa Like this, when we taas. pray, the angel will bring our prayer with the golden bowl to the Lord. Ganun din po, kapag nananalangin po tayo, yung anghel po, dinadala niya po yung panalangin natin na nasa mangkok na ginto sa Panginoon. So that's why, even though we are weak,
when we pray, and if our prayer reaches to God, something happens. Kaya nga kahit po tayo mahina, pero kung nanalangin tayo at yung panalangin natin ay nakarating sa Diyos, merong bagay na mangyayari. Like a horns, our prayer is very powerful. Gaya po ng mga sungay, yung ating pong panalangin ay napakamakapangyarihan. Especially when we pray all together for the one purpose, their prayers are much more powerful. Lalong-lalo na po kung tayo mananalangin para po sa isang layunin, yung panalangin na yun ay mas makapangyarihan. God is here. Yung Diyos po ay nandito, Then all the angels bring the same paper. Say, Lord, same prayer. Yung Diyos po nandito, kaya yung lahat ng anghel, magbibigay sila ng isang panalangin. And the 100 angels bring the same papers. And Lord, same prayer request. At yung 100 anghel, magbibigay sila ng pare-parehong prayer request. That's why it's more powerful. Kaya nga po mas makapangyarihan. So what if we all together, we pray all together for one person's salvation? Paano po kaya kung tayo pong lahat ay mananalangin para sa kaligtasan ng isang tao? What if we pray all together for coming Bible seminar? Paano kung manalangin tayong lahat para sa paparating nating Grand Bible Seminar? What if we pray all together for the one brother or one sister who departed from the church? Paano kaya kung manalangin tayo lahat para po sa isang brother o isang sister na umalis po sa church? All the angels bring our prayers to the Lord and begging, pleading, Lord, you have to sign here. Lahat po nung anghel natin ay pupunta sa Diyos at magmamakaawa na pirmahan yung panalangin natin. Let's look at the Acts chapter 4. Tignan po natin sa mga gawa, Kapitulo 4, Acts chapter 4, verse 31. versikulo 31 po. Let's read it together. 3, 2, 1. Pagkatapos nilang manalangin, nayanig ang dakong pinagtitipunan nila at silang lahat ay napuno ng Espiritu Santo at kanilang ipinahayag na may katapangan ang salita ng Diyos. When they prayed together, that place was shaken. Pagkatapos nilang manalangin, nung nanalangin po silang sama-sama, yung lugar na yon ay nayanig. And they preached the gospel so boldly together. At kanila pong ipinahayag yung ebanghelyo na may katapangan na magkakasama. That's why we need to ask you the prayer request. Kaya nga po kailangan natin magsabi ng prayer request. When the brothers and sisters share the prayer request, please write it and pray together. At kapag nagsasabi ng prayer request yung brothers and sisters, pakiusap po, ilagay po ninyo ito at ipanalangin. When we pray together, it is much more powerful. Kapag nanalangin po tayong sama-sama, ito po ay mas makapangyarihan. If you don't trust the power of a prayer, probably you will not pray and you will not ask a prayer request. That's why your Christian life is so weak. Kaya nga kung hindi ka po naniniwala sa kapangyarihan ng panalangin, maaaring hindi ka manalangin, hindi ka humingi ng panalangin, at kaya yung buhay Kristiyano mo ay napakahina. So when we pray all together, we can see the great work of God. Kapag nanalangin po tayong sama-sama, makikita po natin yung napakadakilang pagkilos ng Diyos. The Ortigas will be shaken, Yung Ortigas po ay mayayanig. not the earthquake. Hindi po lindol, Spiritually, it will be shaken. spiritual pong pagyanig. What happened in Ortigas Church? Anong nangyayari sa Ortigas Church? So many people will get salvation. Maraming tao yung naliligtas. So many brothers and sisters are changing. Maraming brothers and sisters yung nagbabago. So many brothers and sisters determine their heart to live for God. Maraming brothers and sisters yung naging determinado na mamuhay para sa Diyos. When we pray together, it will happen. Kung mananalangin tayong sama-sama, mangyayari ito. So today, we learn the 3 instruments in the holy place. Ngayon po, natuto tayo sa aral ng 3 instrumento sa dakong banal. The lampstand indicates Jesus Christ as a light of the world. Yung ilawan, tumutukoy sa Panginoong Jesucristo bilang ilaw ng sanlibutan. Like Jesus, we also have to shine the light. Gaya ni Jesus, kailangan din po nating ibahagi yung liwanag. And the table of showbread indicates Jesus Christ as a bread of the life. At yung handog ng tinapay, tumutukoy ito sa Panginoong Jesucristo bilang tinapay ng buhay. And
also, it indicates that God always remember us and protect us. Gayon din po na yung Diyos po, lagi niya po tayong inaalala at pinoprotektahan. And the altar of incense indicates a prayer. At yung dambana ng insenso, tumutukoy ito sa panalangin. Whenever Jesus obeyed the word of God, he always prayed. Sa tuwing susunod po yung Panginoong Hesus sa kalooban ng Diyos, lagi po siyang nananalangin. In our Christian life, we have to experience the power of prayer. Sa ating buhay Kristiyano po, kailangan natin maranasan yung kapangyarihan ng panalangin. Tama po ba? Tama po ba? So I hope we follow the lessons, we apply the lessons in our life. Maasa po ako na may isagawa natin yung mga aral na ito sa ating buhay. Let's pray together. Tayo po'y manalangin. Our